Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang record ni Donaire, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So hindi nga po natin maikakailan na bagamat nakuha ng ating pambato na si Olympic bronze medalist Yumir Marshall ang panalo via majority decision sa Trinlain, Manila, ay talagang nahirapan ito ng husto nang dahil sa tangkad at haba ng dayong Venezuelan fighter na si Eddie Colmenares. Dahilan kung bakit nagawa siya nitong pabagsakin ng 2 beses. Sobrang tangkad at haba po kasi talaga ni Colmenares kumpara kay Marshall. Bukod dyan ay ang laki ng reach advantage nito. Kaya naman dahil dyan ay nasilip sa video ng ES News pagkatapos ng laban na humihingi ng tawad ang MP Promotions President Sean Gibbons kay Marshall nang dahil sa binigyan siya nito ng matangkad na kalaban. At bagko sinabi din ni Gibbons na hindi niya nabibigyan ulit ng sobrang tangkad na kalaban si Marshall. Bukod dyan ay nakita din sa video na ito na sinasabi ni Marshall kay Gibbons na nag-LBM siya. Kaya umano sa tuwing sinusuntok siya ni Colmenares sa bodega, iniinda niya talaga ito. I got LBM yesterday. So that's why every time he hit me in the body. He had upset stomach. No more tall guys. I apologize. No more tall guys. Fucking tall guys. Ganun pa man ay napakagandang pagsubok po talaga para kay Marshall ng laban kontra kay Colmenares. Lalo pat hangad ni Marshall na mapalaban sa isang world title fight sa lalong madaling panahon. Kaya tama lang talaga na kasing tibay at lakas ni Colmenares ang mga nakakasagupa niya. Mismo si Marshall na din ang nagsabi na alam niya daw na mas malakas pa kay Colmenares ang mga makakalaban niya patungo sa pangarap niyang world title fight. Kaya naman dahil dyan ay ayon kay Marshall ay magpapahinga lang daw muna siya ng 1 buwan at babalik na daw agad siya sa pag-eensayo. Kasi simula pa lang umano ito ng matinding bakbakan para sa kanya sa hinaharap. Giniit din ni Marshall na kung ang gusto daw ng mga tao at ni Manny Pacquiao na ipag-rematch siya kay Colmenares ay handa din umano siya para dito. Sa kabilang banda naman mga idol ay dahil nga po kasado na ang bigating laban sa pagitan ng ating pambato na si Pinoy boxing legend former 4 division champion Nonito Donaire Jr. sa buwan ng December kontra sa Japanese fighter na si Seiya Tsutsumi. Kaya naman may pagkakataon po ulit na maging world champion si Donaire. Paglalabanan po kasi nila ang WBA Bantamweight World Title Belt. At para nga po sa mga hindi nakakaalam, ay si Donaire ang may hawak ng record bilang pinakamatandang naging world champion sa Bantamweight Division sa buong kasaysayan ng boxing. Ito po ay nang talunin niya ang dating kampiyon na si Nordin Oubaali via 4th round knockout noong taong 2021 sa edad na 38 years old. Pero ngayon nga po nalalaban ulit siya para sa kampyonato ay hindi lang ang sarili niyang record ang posible niyang basagin kapag nagawa niyang talunin si Tsutsumi. At bagkus may pagkakataon po siyang basagin ang record ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao bilang pinakamatandang naging Pinoy World Champion. Sa ngayon po kasi ay si Pacquiao ang may record ng bilang oldest Filipino World Champion. Nagawa niya ito nang talunin niya si Keith Thurman sa edad na 40 anyos noong taong 2019. Kung sakaling manalo si Donaire sa December, ay magiging isang kampiyon siya sa edad na 42 years old. Bukod dyan ay magiging pangatlo na din siya sa pinakamatandang world champion sa buong kasaysayan ng boxing, sa likod lamang ni Bernard Hopkins at George Foreman. Kaya napakalaking achievement po talaga nito para kay Donaire kung sakaling tuluyan niyang maitawid ang panalo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.